maglalago, no? Mag-i-improve yung ating sari-sari store, no? Sa pamamagitan ng sari-sari. Wala po talagang imposible, no? Lalago at lalago po talaga ang ating sari-sari store kung tayo po mismo ay masipag. Hello, hello, hello mga kasari, katindero, katindera, kamusta po kayong lahat? Ito muli, Jennifer Bihian, tindera ng bayan. Ayan. Kanina po yung nagrepack ako ng uling. So, yan. Wala po talagang imposible kung tayo po'y masipag simula sa pamimili ng ating mga paninda, sa pagdi-display, sa pagre-repack ng mga ilang items. Wala pong imposible na sigurado pong lalago ang ating sari-sari store. So yan nga po mga kaibigan, kanina lang nagrepack po ako ng uling. So magkano na nga ba ang presyo ng uling ngayon? Magkano na po ba ang puhunan ng uling? At kung ito po ba'y tumaas or bumaba, no? At bawal na rin po kasi yung plastic dito sa lugar namin. So, ano na nga ba yung ginagamit kong pang-supot, pang-repack sa uling? So, yan mga kaibigan, ito po yung uling na nabili ko sa bayan, no? Yan. Isang sako po na malaki na yung sako ng yung feeds ng baboy, yung malaki. So, yan. Nag-i-start na po akong mag-repack dito. At dahil bawal na po ang plastic dito sa lugar namin, ayan, eco bag na ang size po is tiny. 90 pesos po ang bili ko sa isang pack na eco bag, tiny size to. 50 pieces po, yun laman nito. Yan mga kaibigan, bawat size po ng eco bag is iba-iba po ang presyo. Kapag maliit po yung size, mura lang din po yung eco bag. Pero kapag malaking size is, ayun, mahal din po. So, ako, ito lang po yung ginagamit ko, tiny size po na plastic para sa aking mga uling. Yan mga kaibigan, sobrang laki po ng kita ng tubo sa pagre-repack po ng uling. At hindi pa po ito nasisira, hindi po ito na-expired. So, malaking tulong po ito para sa ating sari-sari store na mapaunlad at lumaki din yung ating kita. Sobrang mabenta po talaga sa lugar namin itong uling na to mga kaibigan. Kaya ko rin po nalaman kasi nagkakaubusan po ng uling dito sa bayan namin sa Balawan, no? So, yung mga nagba-barbecue, kung saan bayan na sila naghagilap kasi nawalan po na ubusan ng uling dito po sa bayan namin. So, sa ibang bayan pa po sila nakabili ng uling. Kaya talagang masasabi ko po na mabenta itong uling na to. Ito po yung quality ng uling na nabili ko po sa palengke sa bayan. So, yan. Medyo malalaki po. At ang presyo po ng isang sako po na ganitong uling is 480 pesos. So, yan. Malalaki po talaga yung quality ng uling na to. Yung mga kahoy niya malalaki po. Kaya medyo mahal din po. 480 pesos po yung isang sako po na ganito. Yung maliliit po na uling is 380 pesos po yung bili ko nun. Kaso, puro malalaki raw po yung gawa nila ngayon. Kaya ganito, 480 pesos po yung available na uling. Pero mas gusto po ng mga customer ko yung ganitong klaseng uling, yung malalaki po. Kasi matagal maubos yung baga. Hindi mabilis mag-abo. Kaya ganitong uling din po yung hinahanap ng aking mga customer. At ang kinaganda rin nito mga kaibigan, mabilis ko pong nare-repack. Mabilis po ako matapos mag-repack pag ganito pong malalaking uling yung nire-repack ko. Pag maliliit po kasi medyo madami yung pagre-repack. At medyo matagal po akong matapos sa pagre-repack. Unlike po sa ganitong uling na malalaki, mabilis lang po talaga. Mabilis madampot, mabilis matapos. Tanan! Ayan. So yan mga kaibigan, tapos na po at 21 pieces po yung nagawa kong supot. At ang bentahan ko po ng bawat isang supot is 50 pesos. So 50 times 21 pieces is 1,050 yung kalalabasan kapag nabenta po lahat ng mga uling na ito. So yan mga kaibigan, yung bili ko po sa isang sakong uling is 480 pesos plus 90 pesos po para sa mga supot. At meron pa pong natirang supot, no? Pwede ko pa pong gamitin sa ibang araw or sa ibang sako na uling. At ang pinaka-total na puhunan is 570 pesos po. Then mag-adjust na lang po tayo sa presyo ng supot kasi po hindi naman po lahat nagamit. So halos kalahati lang po yata. Pwede ko pa pong maggamit sa ibang sako ng uling. Malaki po talaga ang kitaan sa pagre-repack po ng mga uling mga kaibigan. So try nyo po sa inyong sari-sari store kung wala pa po kayong uling sa inyong tindahan. Isang size lang po pala yung tinitinda kong uling ngayon mga kaibigan. Tig 50 pesos na po lahat. Dati po meron akong 20 pesos pero ngayon 50 pesos na po yung ginagawa ko. Kasi medyo nahirapan din po ko sa pagre-repack ng 20 pesos. Hindi ko po matansya. Dahil sa supot medyo mahal po yung eco bag kesa po doon sa plastic na dati kong ginagamit. Kaya ito 50 pesos na lang po, isang size na lang. At yung laman po pala ng uling is depende na po, tansyahan na lang, no? Kung
hanggang saan mapupuno or malapit mapuno, basta maitatali ko po itong eco bag na ito. So yan mga kaibigan, no, kailangan po talaga natin maging masipag para sigurado po ang paglago ng ating sari-sari store, no? Para hindi masayang yung effort natin na mula sa pagtatay ng sari-sari store, mula sa pagmamanage, no? Kung ano po yung nasimulan natin, talagang lalago, no? Mag-i-improve yung ating sari-sari store, no? Sa pamamagitan ng ating pagiging masipag, tiyaga, at determinasyon na siguradong lalago yung ating sari-sari store at gusto natin yung ginagawa natin. Malaki na po talaga yung pagbabago sa aking sari-sari store from 30,000 to 150,000 patas na po yung puhunan ko dito sa aking sari-sari store na pinapaikot na ngayon, 'di ba? So yan, wala po talagang imposible. Basta tayo po'y masipag, matyaga, madiskarte, siguradong lalago ang ating sari-sari store at siguradong aasenso ang ating buhay. Okay? So yan mga kasari, actually yung sari-sari store ko po is going 3 years. So 2 years and a half pa lang po yung aking sari-sari store. So kung napanood nyo po yung dati kong video, no, na yung from 30,000 pesos na puhunan, ngayon 150,000 na po yung puhunan ko dito sa aking sari-sari store, no. So higit na po sa 150,000 ngayon dahil sa sipag at tiyaga ng isang tindera ng bayan, di ba? So yan mga kaibigan, hanggang dito na lamang po. Hanggang sa muli. Thank you for watching. Bye-bye. Happy selling. God bless.